Okay guys, nagbabalik tayo dito sa ano. Nandito pa din po tayo sa Committee on Finance, no? Siyempre, Department of Agriculture pa rin ang inaano natin dito. May sinasabi sa rito yung Bureau of the amount. Wow. So, bakit pa tayo pupunta dun sa inbred program na kalahati lang ng hybrid program ang ni-yield sa production? Okay, so basically dito, medyo nagkakasagutan na po si Senator Cynthia Villar at saka si Idel. And talagang nakatanggap dito ng let me educate you, Idel Rafi. I mean, they are actually talking about the hybrid and inbred rice. So, nag-explain, may binigay na explanation dito si Senator Cynthia Villar. Can I answer that, Senator Tulfo? Yes, ma'am. Diba yung mukha niya? Senator Binay! Tawa. Balik tayo konti. Ayan. Tingnan mo yung reaction ni Senator Binay. Tingnan mo. Can I answer that, Yeah. Senator Tulfo? Yes, ma'am. Yes, because I wrote that Rice Competitiveness Enhancement Fund. Senator Binay, love ka na namin. Tatahitay ka dyan sa gilid. Pero nasa loob ang tawa. And yung inbred Natatawa pa rin si Senator Binay. Seedlings po natin made in the Philippines. It was discovered by Phil Rice. Ang maximum niyang yield is 6 metric tons per hectare. And it costs 38 pesos per kilo. Yung hybrid seedlings po. Okay, 38 pesos per kilo. Okay. Yan. I-take note natin guys. 38 pesos per kilo. Inbreed rice. Si hybrid, 250 pesos per kilo. Okay. Lahat yon imported. And it costs 250 pesos per kilo. Mm-hmm. And ang yield po niya is, sabi nila, 8 to 10 metric tons per hectare. 8 to 10 metric tons per hectare. And para mo ma-achieve yung 8 to 10 metric tons per hectare, you have to have a lot of inputs na the poor farmers cannot afford. Kaya kami sa poor farmers, we recommend the inbred seedlings kasi made in the Philippines at ang nagsusupply nito ay co-op of Filipino farmers. Okay, again, 38 against 250 per kilo. Yun. Kaya so, ang tanong dyan, sa isang hektarya, gaano karaming, ilang kilong hybrid or inbreed ang kailangan mong what do you call that? Sa isang hektarya, magkano yung magagastos mo? At tapos, kung wala kang masyadong gagastahin sa inputs, okay sa iyo ang inbred. And then, kung mayaman ka na, you can buy expensive seeds and you can afford higher inputs, you use hybrid. In addition to the explanation of the Honorable Madam Chair of the committee, Senator Villar. Kasi di ba? Yeah. Ayan, ayaw niya magpasapaw. Let me explain. No, let me explain. Tapos na yung explanation. Yung She explain on your behalf. Ako naman. Okay. Si Senator Villar nag-explain yung sa level niya. Okay, sabihin na lang natin dahil siya nga isa sa pinaka may alam dyan sa topic na yan. She made that. She's the author of that. So, alam niya yung mga bagay na yan. Diba? Now, siguro, hindi ko alam pangalan na ito. Sorry naman. Ito si Sir. Yan. Si Sir. Palakayin natin ulit. Siguro ito si Sir. What he wanted to explain
O siguro hindi naman rebuttal but to add in dun sa sinabi ni Senator Villar is para sabihin sa kanya, ano ba ang na-achieve namin based sa sinasabi ni Senator Villar, di ba? And yet hindi niya binibigyan ng chance. Bakit niya sinasapawan yung mga tao? Bakit hindi niya binibigyan ng chance yung mga tao? Di ba? Balik tayo. You use hybrid. Oh. In addition to the explanation of the Honorable Madam Chair of the committee, Senator Villar. Kasi di ba, Yeah. Let me Yusek, explain. no, let me explain. Tapos na ang explanation. Yung She additional, explained on Tapos na yung explanation. What? Sino ba may monopoly of explanation? Nagkakaroon na ng monopoly rito ng explanation. Limited edition ba ang pag-i-explain? on your Why? behalf. Grabe. Naman, Grabe naman to si Aiden. Paano natin lahat may intindihan yan? Tiyan mo itsura ni Senator Binay. Balik tayo. Konti lang. Yan, dito tayo. Tingnan mo ulit si Senator no, let me Villar. explain. Tapos na ang explanation. yung She additional, explained on your Why? behalf. Yeah. Ako naman. Kasi nga, Yusek, Natatawa na lang sa kanya si for Binay. me, logic tells us na kung itong hybrid nag-yield ng more production, double ng inbred, almost double. In fact, ito nga si Danilo Bolos ng Nueva Ecija, nakakapag-produce siya using the hybrid program, 15 metric tons per hectare. Nice. Yung Syngenta, Pioneer SL variety, it can produce 10. Nag-uusap yung dalawa. Si Senator Villar at si Senator Binay. Metric tons per hectare or more versus sa inbred na 4 to 5 lang. So if we're after 4 to 5 metric tons. Okay, sige. Wait, lista natin. 4 to... Tingnan natin kung ano yung rito pinaglalaban dito ni Idol. high yield para mas marami tayong production, mas marami tayong harvest, edi dapat mag-concentrate sa hybrid. that is correct, Senator Right? Tolfo. O bakit meron pati itong inbred program na gumagastos tayo ng bilyones dito? We have 4.8 Kasi mas billion. maganda gumastos na lang tayo ng bilyones sa hybrid para mas lalong dumami ang ating rice production. We agree with you, Senator Tolfo. We Thank have you. Oh, di ba? We agree with you, Senator Tulfo. Thank you. Yan ang problema natin eh. Ito, panay agree kay patay oo kay Idol eh. Di ba? Doon na yung inis dito si Senator Villar. Pinaglalaban niya tong mga to na nag-i-implement ng programa niya. Hindi ko alam kung sinasabotahin ng mga to si Senator Villar. While Senator Villar was trying to explain kung gaano kaganda, bakit na ipa-implement yung programa na ginawa niya. Ito naman ito lalo na to, 'di ba? Hindi ba explain ng maayos kaya later sa isa sa videos natin may sasabihin si Senator Villar. Pinakita niya na yung inis niya eh. 4.8 million hectares, and the target now is 1.9 million hectares will be for hybrid because we have to gradually increase. And our focus also is to maximize yield during the dry season, where the hybrid performs very well. The yields that you were mentioning were actually during the dry season. And during the wet season, we try to maximize the use of inbred, because as of now, our inbred can adapt much better during the wet season, where there is a lot of pests and diseases. But there are also hybrids now that are coming up that are also good during the So parang sinusuportahan lang niya na dapat nga gumamit tayo ng hybrid. Okay. Sabi ni Raffy Tulfo, ang lagi niyang pinoproject. If you recall yung sinabi ni Senator Villar kanina,
ang inbred po ay pinoproduce locally ng mga farmers din natin. And mabibili mo rin siya, okay, take note, mabibili mo rin siya sa co-op ng mga farmers, Filipino farmers. While ang hybrid, ini-import po natin. Okay? Asan ang mahiwaga nating calculator? Buhatin natin at tayo. Sa 250, ilan ang 38 dyan? Sabihin na lang na, i-round off na lang natin to 6 to 7. 6 to 7 kilos ng inbreed is equals to 1 kilo of hybrid. Ngayon, kung bumibili tayo ng ganyang kamahal, no? Yung hybrid rice na yan, definitely mahal din po ang ating magiging bigas. And not only that, hindi po natin natutulungan ang mga farmers natin, ang local farmers natin, by buying hybrid. Yes, I will agree. Mag-yield siya ng double compared po sa ating inbreed. Ano po ba ang importante sa atin? Maliban sa, how can we find balance between helping our local farmers through buying their inbreed than the hybrid? Apart from that, locos po ang inbreed sa hybrid. Ngayon, kung pagsasamahin natin yung kanina, this is what I was telling you about earlier. Kung pagsasamahin po natin yung compost at inbreed at ma-maintain po natin yan, we can actually sell our rice. Mas mahal pa po, mag-yield po ng mas malaking margin ito para sa ating mga farmers. Kaysa yun, yung inorganic fertilizer na yon at itong hybrid na to. Imagine niyo, yes, ang bilis nga. Kumbaga, para kang gumawa ng instant coffee. Instant coffee. 'Di ba mas masarap? Ako personally, I love brewed coffee. I'm a brewed coffee person. As much as possible, ayokong uminom ng 3-in-1. I have nothing against those people who are into that. Ako, mas preferred ko nagbo-brewed ako. 'Di ba? One, dahil healthy siya. Okay? Pag pumunta ka ng Tagaytay, bumili ka ng kape. No, ipa-meal mo. Pagiling mo. Imagine mo yung isang cup ng yung isang French ano ba yung gamit ko na ano? Sandali bigla. Ayun, French press. Nakalimutan kong bigla. French press. Maglagay lang ako, guys, ng ilang grams doon. 40 grams. 4 cups of coffee na yan. 10 grams per 10 grams per 1 cup. So I can keep hindi naman ako minom ng ganun karami sa isang araw dahil ang tapang nila, hindi ako nakakatulog. So normally what I do, nagko-cold brew po ako. So tinatabi ko po siya and I can use that for 4 or 5 days. I just mix it with milk in the morning. Ang ginagamit kong milk, either almond or oat. By the way, masarap ang oat sa brewed coffee than almond. Ang oat kasi mas lasang-lasang what do you call that? Gatas. Anyway, so ayun, 'di ba? Kung imagine mo guys, no? Let's do the math. Kung 38 pesos per kilo inbreed, tapos nag-yield siya ng 4 to 5 metric tons. So sa isang hybrid kung meron ka 1 kilong hybrid, equal siya sa between 6 to 7. 6 to 7 na inbreed. Maka-yield man ito, no? Imagine mo para tapatan niya ang isang inbreed. Para matapatan ng isang inbreed ang isang hybrid, it will only cost someone 68 to 70 pesos para lang matapatan niya ang isang hybrid. 'Di ba?
Still, with the inbreed, nakatulong ka na. I mean, nakatulong ka na sa mga local farmers natin, nakatipid ka pa. 'Di ba? I mean, sino bang ayaw na magkaroon ng mass production or mas maraming yield, 'di ba? Wet season. But nevertheless, Hindi, kasi there are may mga areas. studies na yung hybrid is adaptable sa weather na pagdating sa mga ulan. Meron studies. Asan yung study na sinasabi mo? Kausap mo na yung nagkaroon na ng study. Siya na yung nagsasabi that hybrid are really well, when it comes to dry season. Pero when it comes to wet season, mas nag-dominate ang inbreed rice. 'Di ba? That is also true, Senator Okay, tama. Tulfo. Huwag kayong iiling-iling. No. Ayan na yung kabastusan niya. I don't like that. Huwag kang iiling-iling. Para bang pinagtatawanan mo kami rito. Don't That do is that. true. Yeah. Don't ever do that, please. You're being disrespectful. Oh my God! You're being disrespectful. Pero siya, hindi niya nakikita yung sarili niya sa pagiging disrespectful. 'Di ba? Yung the way niya kausapin yung taong ngayon, hindi ba yan sign of being disrespectful? Yung arrogance niya, hindi ba yan sign ng pagiging disrespectful? I don't know. For me, it's a sign. It is disrespectful. The way you talk to other people, diba? Para bang, don't do that. Baka gusto mo, ikaw ang tatanong-tanong, didiinin ko rito. Oh my God, are you serious? Ito yung binoto nyo. You're threatening your... Holy crap. Senate President Zubiri, baka naman gusto mong rendahan tong isang senador mo. Hindi ba napakabastos naman ang ginawa niya at iaanuhin pa niya si... Oh my... Yung wala ka nang alam sa pinag-uusapan niyo at pinagdidiinan mo pa kung ano yung gusto mo, tapos gaganyanin mo lang? Balikan natin. Nasaan yung part na yun? Katiwalaan ang pinag-usapan dito. Anong katiwalian? Hindi naman katiwalian ang pinag-uusapan dyan. Wet season. But nevertheless, Wait lang, baka ba katiwalian ang pinag-uusapan dyan? Pinag-uusapan lang naman kung saan napunta yung budget eh. Hindi, kasi may mga studies na yung hybrid is adaptable sa weather na pagdating sa mga ulan. that is also true, Senator Tulfo. Hindi, huwag kayong iiling-iling. O, diba? O. Hindi ba kabastusan niyang ginawa niya? Kayo na tanongin ko, hindi ba kabastusan yung ginawa niya? Yung ipahiya mo yung tao sa harapan ng maraming tao at napapanood ng ilang libong tao. No. Hindi ba pwedeng file lang to ng reklamo si Idol dyan? Kung paano niya binabastos yung mga tao na pumupunta dyan? I don't like that. Huwag kang Ikaw ba ang standard? Ikaw nga wala kang decorum Idol eh. iiling-iling. Para bang pinagtatawanan mo kami rito. Don't That do is that. true. Don't ever do that, please. You're being disrespectful. Wow. Pero hindi niya nakikita kung gaano ka-disrespectful yung ginagawa niya doon sa tao. Para bang, don't do that. Baka gusto mo, ikaw ang tatanong-tanong, didiinin ko rito. Wow.
Ang lala na ni Raffy Tulfo. Grabe. No, I'm not. I'm serious. This is serious matter. We're talking about kapakanan ng mga farmers dito. And yet, Kapakanan ng mga farmers, ipinagpipilitan mo yung hybrid na 250 per kilo. Pinagpipilitan mo yung inorganic. 'Di ba? When in fact, both of them, ini-import natin. Hindi gaya ng compost libre. Walang gastos ang farmers. Itong inbred na to, pinoproduce ng Filipino farmers. Isang parte dyan ang sinasabi mo na nagkaroon ka ng concern. Na yung mga pinagpipilitan mo, hindi naman para sa kapakanan ng mga magsasaka. Kung tutuusin, mas kikita pa nga sila sa compost at saka using this inbred. At the same time, nagkakaroon ng ecosystem. Diba? Nagkakaroon ng cycle. Ipoproduce ng Filipino farmer, yung inbred na yan, ibibigay lang din sa isang farmer. Itatanim, puproduce ulit, tatanim, babalik, at a certain rate. At the same time, maibebenta ng mura dito sa Pilipinas. Siguro nga tama si PBBM, achievable, no? Achievable naman yung 20 pesos per kilo na yan. Pero bakit nga tayo nahihirapan ma-achieve yan? yet tatawa-tawa ka pa. Don't. Katiwala naman pinag-usapan dito. Asan ang katiwalian? Pinag-uusapan nyo lang dyan, yung about sa compost, paano dinidisburse yung funding, paano binibili sa funds nila, and so on and so forth. Anong katiwalian dyan? Asan ang katiwalian? May, kanina, guys, kayo na manood pa. Kayo na, panoorin nyo. Yung first part, may katiwalian ba? And you're still laughing. Hindi na nga masagot-sagot ng mga kasama mo and you're still laughing. Don't do that, Yusek Sumbilla. Wow. Sino kaya yung nakakawalan ng respeto? Idol Tulfo. Thank you. Can I continue, sir? Yes, sir. Yeah. So in our strategy, we are combining these two, inbred and hybrid. But as of now, most of the area. Grabe guys, that was just very intense. Yun lang masasabi ko. Very, very intense. Alam mo, dapat magsalita rito si PBBM bilang siya yung DA Secretary na ginaganito yung mga tao niya. Dapat hindi kinakausap ng ganyan yung mga tao niya. Kasi Raffy Tulfo nga, sinasabi na wag balasabasin yung mga tao niya eh. Pero siya binabalasubas na yung tao ng ibang secretary eh. Ang malala niyan, yung secretary pa is presidente ng Pilipinas. Yung pagiging arrogant at pagiging bastos ni Raffy Tulfo, wala na sa lugar. Diba? Areas are still using inbred because we have also to adapt our farmers. There, we started promoting hybrid in 2000, year 2000, Mr. Senator, and it was difficult for farmers to adapt because of, as the chair said, the cost requirement is sometimes higher because they have to use more fertilizer, and our farmers do not always have that resource to invest in hybrid. So gradually, there are more and more farmers going into hybrid. That's why in this year, our target is 1.5 billion. Yan nga ang hectares. ibig sabihin. Mag-invest kayo sa hybrid We are program. investing. Dahan-dahan na kayo umalis sa inbred. That's correct. Because Ulitin ko guys ayon nga kay Senator Villar, if you're selling at 38 pesos inbred coming from a farmer in the Philippines or from the Philippines, another one is binibenta rin po ito sa co-op. Natutulungan po natin ang mga farmers natin if we are going to utilize the inbred rice. 'Di ba?
So, sabi ni Tulfo, per 1 kilo ng hybrid, nagpo-produce siya twice ng kayang i-produce ni inbreed. So, kahit pasabihin mo 2 kilo, no, para tapatan lang ni inbreed ang production ni hybrid, it will only equal to 2 kilos of inbreed, which is how much? Diba? Nasa 76 pesos lang. And it will yield you 8 to 10 metric tons. Diba? So, para ma-equal mo lang ang kayang i-produce ni hybrid. 1 kilo of hybrid is equals to 2 kilos of inbreed. 1 kilo of hybrid is 250 pesos and it's imported. Inbreed is locally produced, natutulungan ng mga farmers, and it would only cost around 76 to 80 pesos. Para lang mag-match yung kayang i-produce ni hybrid, ni inbreed. Diba? Sino pa rin ang kikita dyan? If we're going to patronize the inbreed, tinulungan na natin ng mga farmers. Mura ang produkto. Mas mabibili ng masang Pilipino. Hindi gaya ng 200 na hybrid. You get my point? Kunti lang ang yield ng inbred eh. Am I making sense? So, alisin nyo na itong inbred. If you're an accountant, Ito na. ang inbred seed is 38 pesos per kilo. Ang hybrid seedlings is 250 pesos per kilo. 38 over 250, it's ilang percent lower yon, di ba? So, minamaximize din natin yung pera natin. Plus tong hybrid, to produce that amount, you have to invest a lot of inputs na which the poor farmers cannot afford. So, bibigyan mo sila ng hybrid but they cannot afford the inputs. Kaya nandiyan po yung gobyerno. Not as always we can afford the government, no? Right now, ang laki-laki na ng nilalabas ng gobyerno para tulungan ang ating farmers. But because of the weather, we cannot actually pressure our farmers. Oh, ito yung pinondo namin sa inyo. Asan na yung na-yield nyo out of that? Actually, asking those farmers, it's napaka-stupid na natin kung tatanungin pa natin yun sa kanila, knowing the situation, knowing our weather. Perform well yung hybrid. Pero kaya Parang yung hybrid is for yung kaya nila yon. Yes. The inbred is para dun sa wala naman silang masyadong amount for inputs, 'di ba? Kaya kami kino-combine namin. Parang there are 42 provinces na gumagamit ng hybrid, ng inbred, and 15 provinces na gumagamit ng hybrid. In fact, I would suggest, if I would be asked, that those with money and large farms and they can afford to buy hybrid, they buy hybrid. Oo, that's okay. pero But kanina for those who are poor, cannot afford the hybrid seeds and the inputs, then it's okay kasi 6 metric tons is not so bad because ang ating ngayong Okay, sabi ni Idel, ang inbreed daw is 45 metric tons per hectare. Ngayon, sinasabi naman ni Senator Villar, it's 6 metric tons per hectare. production is 4 metric tons per hectare, di ba? Pag naging 6 yan, that means it increased by... Okay, I stand corrected. Ano ba sinasabi niya, 6 hectares? Baka ang sinasabi niya, ang hybrid is nag-yield ng 6 metric tons per hectare while itong si inbreed is 4. So hindi naman siya double. 'Di ba? Hindi naman siya double.
4/6 is 40 divided by 6, 60%, more than 60%. Ang shortage lang natin sa rice is 15%. So if we increase by 60%, we are self-sufficient in rice and we can export. So, ayun, yun yung pinaka-threshold na sinasabi ni Senator Villar here. If we reach that certain level, like when we get to the part na we are able to get the 6 metric tons per hectare, which is good, 'di ba? Per hectare 'to pinag-uusapan natin. Pero wow. So Ganun 6 karami. metric tons per hectare is not so bad. In fact, that was I was talking to Senior Yusek Domingo Panginiban, and I was asking him what is ba yung ano nyo noon sa ano yung program nyo kay yung araw na masagana 99. Your target is 6 metric tons per hectare that you were not able to achieve, di ba? So we are trying to achieve that. So, Thank you. Anyway, Senator, pag tayo naka 6 metric tons per hectare, self-sufficient. Kanya-kanya silang sapawan. At hindi magpapasapaw sa'yo si Senator Villar. Because she knows her craft. She knows her thing. Na tayo sa rice and we can export. right now, tayo po ay nag-import pa rin. Number 1 importer tayo. But Di ba? Talagang hindi siya magpapatalo. Hindi siya magpapatalo. Yung pinaka logic dito ni Idol Rafi nag-i-import pa rin tayo. Kung tayo hindi binabagyo, definitely hindi natin kailangan mag-import. Ano ba iyak ng mga farmers natin? Kanina ko pa sinasabi dito Iniiyak ng mga farmers natin pagka tayo inabot ng bagyo, good luck and goodbye mga palay. 'Di ba? Paano 'yan? Tapos i-compare mo pa tayo sa mga bansa ni hindi naman dinadaanan ng mga bagyo. anyway, maganda po yung sagot nyo kanina na naandahan, kayo po ay pupunta na doon sa hybrid program. 'Di ba? Ipagpipilitan niya yung hybrid. Kayo na guys ang tanungin ko, sige nga, let's educate each other. Ano bang para sa inyo? Yun yung sinasabi ni ni Senator Villar. Okay? Hindi lahat ng farmers natin afford ang bumili ng hybrid. So, ang gusto bang palabasin dito ni Rafi Tulfo, tuwing magtatanim ang mga farmers, hybrid na nire-recommenda niyang hybrid, gobyerno ang gagastos? I don't think so. Kung gusto niya, yung pera niya. Diba? Yun yung gamitin niya na why not? Kung gusto niya, wala namang pipigil sa kanya. Pero hindi lang naman itong pinagkakagastusan ng gobyerno natin. Diba? Hindi naman tong pinakaano ng gobyerno natin. Ang inaano ni Senator Villar dito, sa tinatry niya ma-establish, we're talking about long term. If we get used to this, hindi lang tayo self-sufficient. 'Di ba? Mas lalo pang magiging maganda pag ito yung nakasanayan natin. Yung in-establish ni Senator Villar long before dumating si Rafi Tulfo is for long term. Guys, bilyonaryo ang nagsasalita. She knows her craft. She's trying to educate each and every one of us. Kung itong taong to hindi marunong, do you really think isa siya sa pinakamayaman dito sa Pilipinas? Kaya natanungin ko. Gusto niyo makaproduce tayo ng mura. Kung hindi libre, at least mura. Murang fertilizer. Mga binhi na tayo mismo ang nagpo-produce kaysa tayo ang nag-aangkat. Ano pa? Maging self-sufficient tayo. Hindi tayo laging umaasa sa import. Ito nga lang ayaw mong suportahan, Idol
Diba? Sabagay, wala naman isa ka lang naman, wala naman pakialam ibang tao sa'yo. Yun lang yun. Diba? Kaya natanungin ko guys, ano ba mas makakabuti? Yung sinasabi ni Senator Villar, itong sinasabi ni Idol. Diba? Itong episode lang na to, anli pambabastos ginawa ni Idol sa mga tao dyan, diba? Senator Villar, mga taga-Department of Agriculture. Yung yung pagiging bilyonaryo ni Cynthia Villar. We're not talking about 1 billion pesos. We're talking about several billion dollars, no? Under her name. Tapos yung nambabasta sa kanya, isang tao na yumaman lang dahil sa YouTube. Yung kay Senator Villar, kung ano man ang meron sila ngayon, hard-earned money. Yung gumamit siya ng mga strategies nila, gumamit siya ng mga techniques, gumamit ng mga tools at kung ano-ano pa to reach that level. And she's trying to impart that dito sa mga taong taga-DA. And even to our farmers. She wanted to educate our farmers how to be business people. And then papasok si Raffy Tulfo ng ganito. Sige nga, sino mas papakinggan nyo? Yung taong bilyonaryo, self-made na bilyonaryo o isang bilyonaryo na arrogante? Diba? Anyway guys, kita tayo ulit sa susunod na video. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin, definitely. Guys, palambing naman. Paulanan nyo naman ako ng likes. Gaya ng kay Direk. Bakit yan pala kayo guys? Alam nyo ako, papasok ako sa live. Whether yan kay Direk, Attorney Claire, Attorney Libayan, kay lahat ng dinadaanan ko at pinapanood ko na nagla-live o replay, like. Malaking bagay lang yun guys. One click, pagpapakita na yun ng pagmamahal sa ating lahat. Diba? I'll see you in the next video guys. Bye!